Huwag kayong mabalisa. Bahagi yun ng sinasabi ng Panginoon sa atin, yung inihatid natin sa linantungan ng ating kapatid na si Oscar. Bahagi na kung saan ay pinaalala sa atin ng buong kapatid. Sa daigdig na ito, maraming pwedeng maging dahilan ng pagkabalusa. Yung mga nagsimba sa araw na ito, yun din yung ating ebanghelyo. Huwag kayong mabalisa sapagkat sabi nga ay kahit na yung mga ibon sa iyong papawin mo ay pinakakain ng Diyos. Yung mga damo na maaaring sunugin kinabukasan ay dinaramitan ng Diyos. Bahagi, hindi na lugar na wala na tayong pakialam sa sitwasyon na pinagbibilangan natin. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na hindi na tayo marunong maging sensitibo sa ating kalagayan. Ngunit yung pahayagan yung pinahayag ng Jesus natin, huwag tayong padala. Huwag tayong padala sa alalahanin ng daigdig na ito. Sabagat kapag napadala tayo sa mga alalahanin ng daigdig na ito, ay hindi na tayo makakakilos. Ang tawag na doon ay shock, may cultural shock, o may tinatawag na electric shock. Hindi mo na ikaw na lamang ay biglang natutulala sa bigat ng hamon ng mundong ginagalaw natin. Hindi ka makakilos para ipinako ka na sa iyong kinatatayuan. Yung paanyaya ay pinayang ng Jesus. Manalig tayo, lalong-lalo na, sabi nga natin kahit na siguro sa maliit ng mga bagay, sa mga kakainin natin sa araw ng bukas, kahit na pag pinag-usapan natin ang kamatayan. Sabagat yan ay ang binigyan na nandiin ng ating Panginoon sa Kristo. Halos 2,000 taon na ang malilipas. Binibigyan tayo ng hamon upang hindi natin matinabangan ang kanyang biyaya at pagpapala na hindi tayo iiwanan. Kaya nga, saan yung pinakatanda na yun? Ayan. Pinakapako ng Diyos sa harapan natin. Bakit? Kasi bahagi ang nawag natin kaligtaan na siya ay naging tao, nakipabuhay sa atin, namatay at muling nabuhay para saan? Para magdulot ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Yun ay pinangako ng Diyos dahil natawa ay pakilabanan natin at yun ay makakamit lamang natin sa oras ng aming kamatayan. Bahagi yun na kung saan ay makikita natin na ipinula ng Diyos mula nung tayo ay binigyan. Kaya sana po, yan ay maging bahagi ng ating kalinangan, maging bahagi ng ating kalinangan na ang Diyos ay nag-aanyaya sa ating na higit na pakinabangan ng kanyang pagliligtas, yung pagtitiwala natin sa harapan ng Panginoon. Kasi sa oras na tayo ay matapos, sa oras na tayo ay mag-alinlangan, ay papalitan natin yung pwesto na dapat ay para sa Diyos. At makikita natin na humahantong tayo sa panahon natin, hindi na natin makita ang Diyos. Kasi ang nakikita na lamang namin na yun, yung mga bagay na material na sa ating harapan. At kung minsan, yun ang pinamahabang ka natin. At ano yung problema noon?
Panginoon ng patuloy na pagkakaabala, patuloy na pag-aalinlangan. So, it will create, sabi na natin, na mas maraming inseguridad. At dahil sa ito ay nagkakaroon tayo ng maraming inseguridad, naghahanap tayo ng kaya namin hawakan. Kaya lang sabi na natin, kapag hindi tayo nasanay na ang ating maging bahagi ng ating pag-asa ay ang Diyos, ay yun ang tinatawag natin maling pag-asa ng ating hahanapin sa daigdig na ito. Kaya yun ang pinaalala sa ating si Ebanghelyo ngayon. Anong sabi ni Jesus? Marami sige sa bahay ng aking Ama. Bahagi yun. Kaya huwag kayong maniniwala dito sa mga nagsasabing sila lang ang maliligtas. Parang tinakalan mo yung kagandahang loob ng Diyos. Kasi kayo lamang ang maliligtas. Hindi ko gano'n yung kaisipan ng Diyos. Maliwala kayo sabi niya, maraming silid sa bahay ng aking Ama at ipagkahanda ko kayo ng matitirahan. Ipagkahanda ko kayo ng matitirahan. Hindi sinabi na Jesus na ilan lamang ang maliligtas. At sa pamagitan lamang ng isang iglesia kayo maliligtas. Hindi. Yung iglesia natin ay tumutulong na tayo ay tulungan na maligtas. Pero hindi natin sinabi na tayo lamang ang maliligtas. Hindi tayo Diyos. Ang Diyos lamang ang pwedeng makapagpahayag kung sino yung maliligtas. At utusin sa pamantayan ng pagkilos na inilaan sa atin ng buong kapal na nagmumula sa kanyang dakilang awa, hindi niya sasabihin mo. Kasi kung tawagin namin yun ay nagtataasa. Kung tawagin namin, delimitating. Hindi ho. Ang panyaya ng buong kapal ay kung mas marami. Kaya nga anong sabi, maraming silid sa bahay ng aking Ama. At gusto na yan sasabi, mapuno ang silid na yan. At nawa, doon tayo hindi na magtiwala sa laman ng buong kapal. Kaya sana mo, patuloy tayong gabayan, lalong-lalo na ng ating mga sakramento. Napakahalaga po, at yung patuloy natin paanyaya, yung pagsisimba namin pag-araw ng linggo, kasi doon tayo huhugin kung paano bagay yung pagkakilala natin sa Diyos na ito, na naglalangis natin, na tayo ihatid sa kaharian ng kanyang Amang nasa langit. Kaya bahagi yun, maintindihan natin paano tayo ihatid. Kaya mahalaga na pakinabangan natin yung mga sakramento, lalo na ho, yung pakikiisa natin sa banal na pagdiriwang ng banal na misa. Naalin, sino yung makakasama natin? Si Jesus. Kasi yun ang langit eh. Ano ba yung langit? Yung maligayang ha? Hindi lang yun. Ang langit hindi. Kasama natin ang Diyos. Kaya tayo maligaya kasi kasama natin ang Diyos. Yung kaligayahan na wala ang kasama ang Diyos, kaligayahan din siguro. Kaya lang, hindi yun pang matagalan. Yung nais ng Diyos hindi, walang hangganan.